Patuloy pa ring pinag-uusapan sa social media ang misteryosong pagpanaw ng batikang aktor na si Ronaldo Valdez. Kasabay nito may duda naman ang isang NBI reporter sa biglaang pagpanaw ng aktor at ito ang kanyang naging pahayag. Narito ang buong detalye. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Matatandaang pumanaw ang veteran multi-awarded actor na si Ronaldo Valdez noong linggo ng hapon December 17, 2023. Siya ay sinilang noong November 27, 1946. Siya ay 76 years old at sinabing dumaranas ng depresyon. Kasunod ng prostate cancer operation noong December 20, 2022 sa Cardinal Santos Hospital, sinabi ng Quezon City Police District na tila lumilitaw na tinapos ni Ronaldo Valdez ang kanyang sariling buhay. Ngunit tila maraming netizens ang nagdududa at kwenisyon ng pamamaraan ng mga pulis sa pagresponde at nag-imbestiga sa mga huling sandali ni Ronaldo Valdez na nangyari umano sa kanyang sariling silid. Narito ang ilan sa mga samot-saring reaksyon at komento ng mga netizens. Patay na nang matagpuan sa kanyang kwarto at hawak-hawak niya. Nasa left temple yung tama. Opposite sides, tapos walang gamit na medical gloves yung taong kumuha. Bago siya nilagay sa gurney at ipinadala sa ospital. Ibang klase din yung mga pulis na nag-imbestiga, mas nauna pang nag-leak yung video kumpara sa result ng investigasyon nila. Parang may mali. Titihaya na yan at nakalaylay dapat yung kamay. Paano nagawang nakaayos pa siya ng upo? Samantala marami rin sa mga netizens ang naniniwala na talagang tinapos ni Ronaldo Valdez ang kanyang sariling buhay at ito'y dumaranas ng matinding depresyon. Kapag tumatanda na malungkot talaga lalo na kung malalayo ang mga anak, malulungkot kasi walang makausap. Kailangan nila yung may nakikinig sa mga kwento nila, kasabay kumain, kainin yung mga gusto nila. Minsan nagiging mapili na rin sila sa pagkain, may nangangamusta, pinapasyal-pasyal sila sa park. Kasi meron ding time na di nila kaya kumilos ng normal na ginagawa nila dati. Daming judgmental na dapat ganito ang ginawa niya, kasalanang mortal, walang kasamang pamilya. Iba po pag umatake ang depresyon at hindi nakapag-isip ng maayos ang mayroon nito, wala tayong karapatang husgahan siya. Iba't iba kasi talaga ang depresyon at hindi ito dapat ikinukumpara sa kahit kaninong nakaranas din ng depresyon. Walang nakakagamot dyan kung sa kakayahan at kaalaman lang ng tao, kahit sinong professional pa. Tanging Diyos lang ang makakagamot at makapagpapaalis sa ganyan at lahat tayong tao merong depresyon, iba't iba nga lang uri at level nito. Samantala nagbahagi naman ng kanyang opinyon ng batikang news anchorman na si Mike Abi. Ayon sa kanya, base umano sa kanyang karanasan sa pag-iimbestiga bilang matagal na pulis, reporter at NBI reporter, tila nakakaduda daw ang pagpanaw ni Ronaldo Valdez dahil ayon sa kanya base sa kanyang karanasan, pag pumutok daw ang kahit na anumang uri ay babagsak ka at imposible daw na hawak mo pa ito at nakaupo pa rin ng maayos. Dapat raw ay palaliman pa ng Quezon City Police District ang investigasyon. Narito ang buong pahayag ni Sir Mike Abi at kayo na po ang bahalang humusga. Ito pong aking pagtalakay ay base sa aking personal experience dahil ako po ay matagal na police reporter at NBI reporter. Alam niyo pag police at NBI, yan po yung mga nag-iimbestiga ng lahat ng kaso, lahat ng mga bagay-bagay na krimen na nangyayari sa ating bayan. Kaya ko po ito sinasabi dahil ito hong pagkamatay ni Ronaldo Valdez, ang kilalang aktor ng araw pa, dekadang artista na po yan. Sa aking puntingin, nakita ko yung video na inilabas na dahilan kung bakit sinuspindi yung mga pulis sa Quezon City na sinasabing naglabas at nagkuha ng video ito. Na nakita si Ronaldo Valdez na nakaupo sa loob ng kanyang kwarto na may tama na ng bala sa ulo. At hawak-hawak pa yung baril. Parang pelikula, no? Alam mo, sa pelikula lang nangyayari yan. Na may nagbabaril sa sarili o binaril ng iba, tapos yung baril ay hawak-hawak pa. Alam nyo, anumang klaseng baril yun, handgun, o bawa 9mm o 45, lalo na kung 45 caliber. Pag pumutok yan sa ulo mo, bagsak ka.
talagang may paglalagyan ka. At pag pumutok yan, imposibleng hawak mo pa. Halimbawa, pinaputok mo yung baril sa sarili mo. Tapos nakaupo ka pa rin. Tapos yung baril hawak-hawak mo rin. Nakakaduda, no? Ako, sa aking personal analysis at opinion sa isong ito, dapat palalimin pa ng Quezon City Police ang investigasyon sa nangyari niyan. Siya ba ay nagpakamatay o may pumatay sa kanya? May pumaril ba sa kanya na ibang tao? Kasi nga po sa aking tingin, dapat bagsak yan sa loob ng kwarto. Dapat hindi nakaupo. Dapat yung baril na ginamit sa kanya, nabitawan niya yan. Hindi niyang hawak-hawak. Pati sa video kasi, nakaupo lang, nakatungong ganon, tapos yung baril hawak pa rin. Lakas mo ng baril. Imposible naman pag pumutok yan sa sarili mo o meron ka pang kontrol na hawakan yung baril, titilapon yan. Lalo kung hindi ka sanay mahawak ng baril. So, ako, personal ko po ito, ayaw kong pangunahan. Ang tingin ko dapat malalim na investigasyon. Baka nga po may ibang tao, inulit ko, baka may ibang taong may kinalaman dyan. Alam nyo, si Ronaldo Valdez ay 77 years old na. Ako sa akin personal na paniniwala at nakita ko sa kanya sa matagal ng panahon, hindi naman ho controversial yung taong yan sa isyu ng talagang sa showbiz lang siya, trabaho lang. Hindi siya nakikialam sa political issue o kung ano mang mga nangyayari sa ating bansa. Tahimik lang siya, hindi siya nakikialam. Hindi siya sumasali katulad ng ibang artista sa politika. Tumatakbo sa posisyon, nakikialam sa may mga political statement, kung ano, wala siyang ganon. Showbiz lang eh. So sino kaya ang nasa likod nito at ano ang dahilan bakit nangyari yan? So yan po yung tanong. At hindi maiwasan po na tanongin ito kasi nga yung lumabas na video hindi dapat nangyari. Kasi po ang video sa ganyang klase ng crime dapat exclusive lang yan sa mga otoridad para kanilang mapag-aralang mabuti dun sa scene of the crime ang lahat. Ay, dun sa nakita ko sa video, ito tanong lang, yung bang mga nandudong mga tao, pulis ba yun? Kasi alam ko sa mga nagre-responde sa ganyang crime, dapat naka-uniform yung pulis para identify. Alam natin ang totoong pulis kapag nasa loob ng crime scene. Maingat na maingat yan sa bawat galaw at hahawakan. Ayun, inusot-usod yung upuan kung saan nakaupo doon yung victim. Para silang naglilinis, para silang, hindi ganun ang galaw ng investigation, ng investigador. Pasintadi na, hindi tayo nagmamarunong. Base nga sa aking personal experience, kasi reporter pa ako sa NBI at saka police. Sumasama kami sa operation. Pag may tumawag na mayroong nangyari sa isang lugar, minsan nauna pa kami sa mga media. At kitang-kita namin ang galaw ng mga investigador. Paano ang proseso? Lahat ng nandoon sa loob ng kwarto o isang crime scene, walang gagalawin. Pulis lang ang pwedeng magalaw habang hindi pa nabibigyan ng picture o kung anumang pagpapatunay na doon nakita, doon ang galaw, doon ang posisyon, hindi yung ginagalaw ng mga otoridad. Yan ang totoong investigation. Ayun nakita natin sa video eh. Parang nagpapanit pang hindi kumain yan. Ba't yung ginagalaw-galaw yung biktima? Pati posisyon. Dapat inaaral yung posisyon. Wow. Kaya kaduda rin. Anyway, nakikiramay po ako sa pamilya dahil masakit yan. Ano man po ang talagang tunay na dahilan under investigation. Kaya again, ang request ko, hindi pakikialam ito, palalimin pa sana ng mga otoridad ang investigasyon sa pagkamatay ni Ronaldo Valdez, kilalang aktor haligi ng pelikulang Pilipino dito sa ating bansa.